Representative, the Honorable Stephen James Tan. We also have our Calbayog City Mayor, Mayor Raymond Munmun Uy. And of course, we have from the BPSF National Secretariat, we have Attorney Mark Stephen Reyes. For our media partners, we have from Magic FM, from Opinion 8, we have from One Radio, Infinite Radio, Radyo Pilipinas Calbayog, Calbayog Journal, PIA, or the Philippine Information Agency, thesummernews.com, Lamrag FM, Net25, PRTV 12, and FMR. We also have from DYMS and Star Radio. And now let us hear the opening message from our panelists. First, we have our Mayor, Mayor Raymond Uy. Thank you, ma'am. Good afternoon po. On behalf of the LGU Calbayog, we also have here our Vice Mayor Rex Taguman, and a member of Assembly of Pangulungsod also. And I'd like to welcome you all, especially our representative from the BPSF, Attorney Mark Stephen Reyes. Sir, good afternoon. Welcome po. And of course, our First District Representative, Honorable James Tan. And the local and regional media, and to the influencer na Anilatiana, of course the team niya welcome po, and dayon po kamo sa Calbayog. Thank you so much, Mayor Munmun Uy. Next will be from our First District Representative, the Honorable Stephen James Tan. Thank you, and again, good afternoon, and welcome po in Calbayog. And at the same time, take the opportunity also welcome and pagpasalamat also from our natong bisita, Attorney Mark Stephen Reyes, which is probably he is the man talaga. Why is it na realize na for the rest of the team also, and also to our city mayor and our media partners. So again, good afternoon. Thank you so much, Congressman Stephen James Tan. And now let us hear it from Attorney Mark Stephen Reyes of the BPSF National Secretary. Magandang hapon po sa ating lahat. In behalf of the Bagong Pilipinas Servicio Fair National Secretariat, we also would like to thank, of course, Honorable Stephen James Tan and Mayor Munmun Uy for welcoming us dito po sa Calbayog. Nandito na po kami last week, naurong lang dahil sa bagyo, but here we are again, and we are very happy na sa wakas patutuloy na tayo dito sa ating Bagong Pilipinas Servicio Fair. And we also would like to thank all our media partners for coming, sa pagbiyahe, at sa pagpapaunlak sa imbitasyon na makasama namin kayo sa araw na ito at sa mga susunod pang araw during our Bagong Pilipinas Servicio Fair. Maraming salamat po. Thank you so much, Attorney Reyes. And now let us have the question and answer portion. The first question will come from our friend from the Infinite Radio. Magandang hapon po, Attorney Mark, Congressman Jimboy, and Mayor Mon. My question goes like this. Since this is a national program and a nationwide program, gusto ko lamang po malaman kung paano po natin pinipili yung mga lugar na pagdarausan ng Bagong Pilipinas Servicio Fair, so that hindi naman po, para maging klaro doon sa ibang mga lugar na meron din mga pangangailangan ng mga kalintulad nito. Thank you, sir. Ang Bagong Pilipinas Servicio Fair po, layunin po nating ikutin ang 82 provinces sa buong Pilipinas. And for Samar, this is already the 25th installment of Bagong Pilipinas, and we hope na maubos natin ang 82 provinces in the next coming next year. Now, ang BPSF po, National Secretariat, pinipili po natin ang ating pupuntahan, ang ating iikutan. Depende din po sa readiness
nung local host na magre-receive, no? But one thing is for sure, no? Ang ikot po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, para matugunan po natin, no? Para hindi naman nila sabihin na favorite si Region 8, favorite si ganito. So, sinigurado po ng Bagong Pilipinas National Secretariat na maiikutan po natin lahat ng rehiyon, Luzon, Visayas, Mindanao, tapos every region iikutan po natin. Now, and we hope to deliver Bagong Pilipinas Servicio Fair. We hope to bring it to the entire country sa 82 provinces natin sa mga susunod na buwan at sa mga susunod na taon. Thank you. And my question also, para naman kay Mayor Mon. Mayor, ano yung counterpart ng LGU for this activity? At saka, itanong ko na rin siguro kay Congressman, yung nilabi po ba natin ito kay House Speaker na dito idao sa kabayong event na ito? Maraming salamat. Ako muna. Ako naman, yes. On hosting, of course, the preparation. So, counterpart with the province because sabi nga ni Sir Mark, attorney, pinipili na yung province. Then, we're lucky in Calbayog, pinili tayo ni Go na tayo mag-host here in Calbayog. So, nag-counterparting kami ni Go. Initially, nag-allocate tayo ng 5M, then si province nag-allocate ng 5M. Maybe madadagdagan yan because di ba nagbagyo si Pipito, nakapost din ng malaking gamit si Pipito. Doon sa mga supplier natin, kailangan natin mag-extend. Yes. In connection to the kanina na pertaining to as mapili tayo as host sa Bagong Pilipinas when me and my brother si Komay was invited to join the Bagong Pilipinas in Tawi-Tawi. So that was the first time na nakapasyal kami doon. So that was the first time also na nakita ko rin kung paano magbigay ng tulong at serbisyo yung BPSF. So that's why kinausap ko agad yung head at the time is si Sir Ponyong. So and immediately kinausap din namin si Speaker. Sabi ko, Speaker, mas maganda rin sana na mapagbigyan kami dito, especially na alam mo naman dito sa aming probinsya, marami din mga challenges na na-face natin, whether it's calamity, lahat na kasi nakita ko rin na not only na yung mga servicio fair na ano tawag nito, ng mga national agencies, kasi may 62 national agencies na magpo-provide ng mga services, whether it will be mga NBI clearance, LTO, pero somehow mayroon na tayo yan PRC, marami pa talagang iba na national, mga magkukuha tayo ng mga what you call this, passports. So marami. So not only that, pati pa yung tulong, especially na gusto rin natin isulong yung mga hanap buhay dito. So at least pandagdag capital din to sa mga beneficiary. So that was the main reason na winarkat talaga namin ni Kong Michael na mapagbigyan tayo, which is I'm very much thankful also na napili yung Samar. Second tayo sa Region 8. So yun. Maraming salamat po. Ang susunod nating katanungan ay magagaling po sa Lamarag Radio. Good afternoon. I'm Ryan Suarez from Lamarag Radio Network. And then my question po is for Attorney Mark. Sir, good afternoon po. My question is, how does the Bagong Pilipinas Servicio Fair ensure that the service accessible to all Filipinos, particularly to those remote areas and underserved areas? Come again, sir. How does the Bagong Pilipinas Servicio Fair ensure the services are accessible to all Filipinos, particularly to those remote areas and underserved areas? Like in summer areas, sir, they have only barangays that not accessible for vehicle transportation, but only for like habal-habal. So how does Servicio Fair mapagod dito sa area ba, sir? Yes, sir.
Before po tayo magsimula no, dito sa Samar, para sa BPF sa Samar, nagkaroon po tayo ng series of coordination meetings with the different government agencies no, that are joining us during the Bagong Pilipinas Servicio Fair. And we have instructed them na dapat ang makakakuha talaga ng serbisyo ng ating gobyerno ay yung mga nasa malalayong lugar at yung mga kapatid natin, kaibigan natin, ating mga kababayan na nangangailangan no, dahil para ito sa kanila. No. Inilalapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa kanila, dun sa mga taong walang access para magkaroon sila ng access dun sa mga malalayong lugar. No. So we have partnered also with the local government in choosing the beneficiaries, including, of course, the SWD and other relevant government agencies to ensure na ang ating beneficiaries, mapupuntahan din natin ang nasa malalayong lugar, ang mga island municipalities ng ating probinsya ng Samar. Yes, sir. Again lang po, sir. Thank you. Marami pong salamat. Ang ating susunod na katanungan ay mula sa PRTV. Hi, good afternoon. Hansel Cuevas of PRTV. TV12. I would like to address my question to Attorney Mark Reyes. Attorney, just recently, a groundbreaking ceremony was held in Alang-Alang aiming to bring in closer services, government services and programs to the people of in the province of Leyte. Here in Samar, questions, are we going to establish a similar structure para naman mas maging easier yung access ng mga programs and services for all Samarnois? Thank you, Hansel. The direction of the President and the directive of the President is to ensure that government services will be accessible to all Filipinos. No? And so, heeding to this challenge, no, bilang leader ng Kongreso, Speaker Martin Romualdez, no, ang resolution niya dito ay magtayo ng isang building kung saan natin pwedeng ilagay ang iba't ibang government services, no, government agencies, para hindi na mahirapan ang ating mga kababayan, no, na ang nangyayari kasi naghahopping sila, no, from one agency to another agency, bibiyahe ulit, no. So ang mangyayari, maglalagay po tayo ng isang building which will be lahat ng government agency nandoon sa building na yon para ang tao nag one-stop shop siya. Oo, parang gano'n. Hindi na sila bibiyahe para kumuha ng NBI clearance, punta ng Tacloban, balik sa ano, yung ganyan ba. So, yan po ang naiisip, no, na solusyon ng ating mahal na speaker, no, and meron na itong ginagawa ngayon, no, as pilot in Alang-Alang sa Leyte, and we hope to provide more sites in the coming months, no. Kasama po doon ang probinsya ng Samar, kasi ang plano po dito ay lahat din po ng probinsya ng probinsya sa buong Pilipinas, malagyan po ng government service center para matulungan ang ating mga kababayan na nahihirapan o walang access doon sa government agencies, no, na hindi na sila mag-hopping sa iba't ibang government agencies. Doon na sila sa isang building kung saan nandoon ang iba't ibang government agencies, pwede na sila magpunta doon at mag-shopping ng kung ano-anong gusto nilang government agencies na puntahan para hindi na po sila mahirapan. To Mayor Uy, I would like to ask, kasi na-observe namin during BPSF kung saan-saan na kami nagka-cover po nito, ay isa sa mga na-observe po namin, hindi lang yung mga qualified beneficiaries yung nabibiyayaan, kundi na-impact din sa business sector, tapos sa tourism po natin. How do we prepare po for the expected numbers or influx po ng mga tao coming into the city po? Yes, we have already hotels na can-accommodate siguro mga 2,000 na hotels and accommodation here in Bayo. Actually, up to now, pati na yung mga nasa malalayong resort na accommodate na nagagamit din sila. So this event, actually nag-start to last week before the typhoon. That's why nagkaroon kami ng panic buying here in Calbayo, because the King of Party List
give us 10,000 beneficiary for the Typhoon Christine. Then dumating si Pipito, that's why nagkaroon ng panic buying kasi meron silang pang buying, December nagpanic sila. So at this time naman, tomorrow, alam ko yung Calbayog, that's why even before the BPSF na cancel, we already have an first con na to inform the public, Calbayog na ganito yung mangyayari, marami tayong bisita, and dapat preparado po kaming lahat. And the LGU side, of course, we prepare an efficient order and the traffic control. We advanced na po kasi last week pa po namin na-inform yung city proper especially. Thank you, Mayor Roy and Attorney Mark. Thank you po. Maraming salamat po. Ang ating susunod na tanong ay magmumula po sa PIA. Good afternoon po, Jasmine Agosto from PIA. So, how does the BPSF here in Calbayog differ from the BPSF in other provinces or regions? Like, is there anything particularly new or bagong service programs? Actually po, lahat po ng bagong Pilipinas Servisyo Fair ay nag-i-involve ng lahat na government agencies. So, lahat ng existing programs, yun po ang sinasama natin dito sa bagong Pilipinas Servisyo Fair. Lalong-lalo na po yung mga programs kung saan, yung mga agencies na kailangan usually ang dinudumog ng tao ng mga government agencies, kasi yung iba kasi dito sa Samar, di ba, yung iba yung regional office nasa Tacloban. So yung mga usual at necessary na mga government programs ang dinadala po natin dito. I think what makes bagong Pilipinas Servisyo Fair in Samar special is aside from the fact na ilang beses na po itong na-postpone at matutuloy na tayo, I think because the speaker is from Region 8, the president is from Region 8, and this is our home, this is their home, and every home is special. I think we would have to agree on that. Yun lang po, maraming salamat. Thank you so much. The next question will come from Calbayog Journal. Good afternoon. I'm Josephine Mendoza from Calbayog Journal. Sir, my question is, one of the services sa BPSF is providing assistance to small-scale businessmen. So that we all know that tourism is one of the economic drivers po. And then in tourism destinations, there are cooperatives and organizations that manage the destinations. So in the BPSF programs, is there a consideration in assistance for these cooperatives in the business? In the tourism destinations? Anybody po can answer? Okay, see, I'll be the one na lang sasagot doon. But anyway, on the BPSF is more of, like, as I have observed, is more of an individual na tulong. In connection also, kung makita natin, the last time nandito si President ng PAF, it was concentrated more sa mga maliliit natin na nagnegosyo. Pero ngayon, mayroon din tayo with the CBOL program, but it is more of the individual. Pero in terms of as an organized, mayroon din po pondo coming from the DSWD and at the same time with the DOLE, which is kinakrop up din natin yun for the organization. Kasi it requires a little bit of study also, considering na medyo a member of 10 sila. So, inorganize, yung iba training pa sa TESDA and so on and so forth, capacitate them. So, parang hindi siya masyadong biglaan. Pero there is funds for an organization na lively, cooperative na and livelihood. In addition, we also have business registration through DTI during the Bagong Pilipinas Servisyo Fair.
sabi nga ni Ko, meron din tayong TESDA training para sa ating mga MSMEs. And we also have the CBOL program of the speaker, which is an initiative of the speaker, yung startup investments, business opportunities and livelihood. No, tinutulungan po natin ang ating mga kapatid, kaibigan, kababayan na may mga maliliit na negosyo no, na masustain nila itong negosyo nila through the grant no, from the Office of the Speaker and the help of the other government agencies po. In addition to the addition, and for the information, we have POs on the Binalio and the Malao. They have conducted already the capacity building and some support from the DTI. So it is from the Department of Tourism and from the DTI, may grant na po sila. Kaya lang, di pa masyado na nakaikot. Pero andun na po yung some support from the national agencies po. Thank you so much po. Our next question will come from Opinion 8. Good afternoon po sa lahat. My name is May Hamson from Opinion 8. My question is for Attorney Mark. Attorney, how does this fair fit into the larger vision of the Bagong Pilipinas initiative? Ito pong Bagong Pilipinas Initiative, no, itong Servicio Fair, ito po talaga, ang purpose po talaga dito ay upang mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. No? Kasi sanay po tayo na tayo ang lumalapit sa government agencies. Ngayon, dilalapit po natin ito para doon sa ating mga kababayan na nahihirapan o wala talagang access doon sa mga programa, sa mga programa ng ating gobyerno. No? So, this is really the purpose of this program. No? And I think this Bagong Pilipinas Servicio Fair, sabi ko nga, ika-25th installment na ito, I think na paparating din naman natin no, sa iba't ibang panig ng bansa no, ang mga serbisyo ng gobyerno. In fact, if I could recall, nagpunta po ang Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Tawi-Tawi and sa Turtle Islands para lang po matulungan natin ang ating mga kababayan doon na hirap makakuha ng access sa mga programa ng ating gobyerno. Thank you po. Thank you so much. Our next question will come from FMR po. Hi, good afternoon po. I'm Sylvia. My question addressed to Attorney Mark. Attorney, good afternoon. Since 61 House members po ang confirm na dadalo, si Presidente po ba ay dadalo sa BPSF? As we speak, no, we have, sabi mo nga, 61 na confirmed members of the House of Representatives that will be joining us tomorrow. And of course, si Speaker Martin Romualdez no, ay wala pang absent sa Bagong Pilipinas Servicio for activities. But as to the attendance of the President, no, as of today, wala pa tayong confirmation, no, but we will try to ask maya-maya no, if ano ang status. No? But as we speak, we have 61 confirmed attendees and si Speaker dadating. How about senators? Senators, wala tayong confirmation as to senators po. Kay Mayor po. Mayor, marami na tayong pupunta dito sa BPSF, tama po. So, kumusta ang monitoring na ginagawa natin para dun sa transportation sector naman kasi alam po natin may mga sisingil ng hindi makataong pamasahe. This is the second time na nakapag-host kami ng big event. The last time was nandito si PBBM, Malang Presidente. So, that time siguro 15,000 din. So far, wala naman kami report na natanggap na may mga pang-abuso doon sa transportation sector, doon sa hotels, doon sa mga tindahan dito. Wala naman kami na-experience na nila. May libreng sakay ho ba tayo sa mga far-flung areas? So far, may mga sasakyan kaming sarili na nasa barangay. Yun na lang muna yung panagamit namin. Hindi naman libreng sakay, but sariling sasakyan namin. Thank you so much. The next question will come from Ms. Charmaine Abradjo, Pilipinas.
question is, hosting the Bagong Pilipinas Servicio Fair is a milestone for Samar. So how does this event reflect the province's growing collaboration with the national government? Si Congressman Tan. Pakiulit daw po yung aming tanong, Charmaine. Hosting po the Bagong Pilipinas Servicio Fair is a milestone for Samar since kita pili din laban sa Calbayo. So my question is, how does this event reflect the province's growing collaboration with the national government, and do you see this event as a step toward a more integrated service delivery system in the province? Yes, maganda yung tanong mo. So, but again, always naman strong yung collaboration natin with the national government. Kumbaga, it works both ways. Beneficial for the national government at the same time for the LGU. Kasi marami talagang serbisyo tayong gustong ipaabot sa tao, but sometimes we really lack the fund, which is the national government. Yun naman, pumapasok sila para makatulong sa atin. Then at the same time naman, sila mismo, sometimes nahihirapan sila to move sa mga programs nila, which also tayo naman ang nag-i-aid naman in terms of pag-cascade na dito sa LGU. So talagang na-appreciate ko talaga yung support din ng national government ngayon, especially na, again, marami tayong mga gusto ma-achieve in the province of Samar, and especially for the first district, mga programs, mapahanap buhay man, mapakalsada natin, and so on and so forth pa. We really have a good relationship with the administration, considering also na with the Alianza, the Nacionalista, Lakas, and UP, so kumbaga, nagkakaisa-isa. So, na-deliver din yung message na pagkakaisa. So, probably, ngayon, mas nakikita pa natin yung mas seamless na collaboration with the lahat ng ahensya ng gobyerno. So, yun. Thank you so much. Yung ating susunod na katanungan ay magmumula po sa Magic FM. Good afternoon. I am Lito Bagunas of Magic FM Tacloban. At my question to Attorney Mark. Attorney, maganda itong programa na to with the President Program, itong Bagong Pilipinas Servicio Fair para sa mga tao. After 2028, matutuloy pa ba ito? We are hoping no, na magtuloy-tuloy ito. Actually, we are trying no, to institutionalize this if we can, no, para magtuloy-tuloy ang programa, ang paghahatid ng programa at serbisyo sa ating mga kababayan. No. Ang purpose po talaga natin dito no, is to really uplift the lives of our Filipino people. No. So we are hopeful no, na magtuloy-tuloy ito beyond 2028 hanggang 2040, no, for as long as masaya ang tao, for as long as nakakatulong tayo, we are hoping no, na magtuloy-tuloy ang programang Bagong Pilipinas Servicio Fair. I think sa bagong mamumuno sa 2028, itutuloy pa ba niya ito? I cannot speak for the bagong mamumuno no, because we do not know yet. No, we cannot predict the future. No? What we can do now is to hope for the best, no, and pray na kung ano man ang magandang programa ng gobyerno, sana ipagpatuloy ng mga susunod pang henerasyon ng ating mga leader, no, para sa ikabubuti at sa ikagaganda, ikaunlad ng bansang Pilipinas. Thank you. Maraming salamat po. Ang ating susunod na katanungan po ay pagmumula sa samarnews.com. Good afternoon, thank you. Ray Gaspay, samarnews.com. Yung tanong ko dito para kay Atty. Mark. Tingin ho natin dito, this Servicio Fair has more on cash distribution.
In fact, this coming activity, we will be shelling out around 400 million pesos for the Samareños. Now, my question is, meron ba tayong assessment study on this? If kung ano ang impact to the economy ng isang pamilya, o di kaya to the whole of the province, just like here in Samar. Nagkaroon na ba tayo ng impact assessment or study considering this is cash distribution activity? Nakita ba natin yung positive impact brought by this program? Yung assessment impact po natin no, as to the programs that are being delivered no, by the government, let us think of it this way, no? If hypothetical, if the local government unit, no, ang income nila sa kanilang Calvario, for example, 10 million, then you infuse 10 million from outside source. That is 20. No? I think that will spur the growth of the economy, that will spur the purchasing power of the city, of the people. Mag-domino effect, no? If you infuse money outside of the regular pinagkukunan ng ating local government unit, no? Of course, pagbigay mo ng ayuda, magkakaroon ng mga tao ng purchasing ability, no? Doon din sila bibili sa local government, mag-i-increase ang ekonomiya, mag-i-stabilize ang ekonomiya ng ating local government units, no? So we can pwede nating tingnan sa ganoong anggulo, no, yung impact assessment dito, no. But as to the formal impact assessment, ongoing po ito ngayon, no, and we are awaiting results, no, kasi malawakan ito eh. The key here, no, is to plan the program, implement it. After quite some time, let us assess kung ano ang nangyari. What is important here is there is always assessment and evaluation as to the impact it gives to our Filipino people, to the local government units. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. The next question will come from IRTV. Maupay nga kulo. Ako po si Aileen Lim from Infinite Radio Calbayo and also from the Region 8 Media Citizen Council. This is in connection with the question forwarded earlier by SamarNews.com regarding the impact of this program to the beneficiaries. So we understand that most of the programs are one-time cash out to the beneficiaries, and this is supposed to help them parang elevate financially their economic status actually. So a lot of people are still expecting that after, for example, tupad beneficiary, may kasunod pa po. Although, klarado naman po that, for example, if you are tupad beneficiary, you're not going to be a beneficiary of the SIBOL, of the ACAP, and other programs. So, how do we make sure that the beneficiaries or the people would not become so dependent to this ayuda, especially the financial ayuda? And second question po, diretso ko na lang po. We have 61 congresspeople coming over to Calbayo. Ano po yung participation nila dito po sa Bagong Pilipinas Servicio Fair here in Calbayan City? Yun lang po. Thank you. Thank you, ma'am. As to the first question, no, in Tacloban City, no, NEDA released, I think, sometime 2 months ago, no, NEDA underscored and commended the program because nakita nila na there is an increase in the purchasing capacity of the people because nga dun sa financial infusion brought about by the Bagong Pilipinas Servicio Fair, no? And Region 8 was acknowledged by NEDA to have posted a significant economic development, no, in the past months, no. Yung ayuda po na binibigay natin, no, ay targeted natin doon sa mga
kababayan po natin na at the moment nahihirapan, no? This is not intended to be a forever ayuda for them, no? Lagi nating sinasabi na I know you have also experienced this, kahit magkano ang sweldo mo, may mga panahon talaga na kakapusin at kakapusin ka, no? Nauubos ang pera natin. Yun po ang target ng ating mga ayuda, para at that moment, no, wala na silang pera, tutulungan natin sila, no, na mabigyan para hindi sila lalong malugmok, no, pero hindi naman ito inaaraw-araw, binabuan-buan, no. In fact, each agency, no, meron din silang what do you call this? Sila mismo sa guidelines nila, no, I think DSWD after 6 months ka pa pwedeng makakuha, no, para hindi ka naman maging reliant doon sa ayuda na ibinibigay. And also, si DSWD din naman encourages each and every beneficiaries natin na tulungan natin ang sarili nating makalabas, no, dito sa cycle na ito na lagi na lang tayong nanghihingi ng ayuda, no. We are encouraging our beneficiaries also not to rely so much on the ayuda, no, because this is not a forever solution for their financial problems, no. This is only a solution at the moment, no, para matulungan natin sila, para yung mga nasa not so poor, hindi bumaba sa poor, yung mga ganun ba, para matulungan lang natin sila, no, at the moment na hindi sila tuluyang bumalik sa poverty line, no. So, yun po, no, we assure you na itong ayuda is only complementary program, no. Hindi ito binibigay natin na forever natin sila binibigyan, no. At tinutulungan lang natin sila sa problema ang kinahaharap nila ngayon, no, lalong-lalo na dun sa mga kapos ang kita. Ayan po. As to your second question, ma'am, no, yung 61 congressman, you all know, ma'am, that our legislators, no, they are part of the legislative body, no, and part of their function of the legislative body is the oversight function, no. Ang budget po ng gobyerno nagsisimula sa ating mga congressman, no, sa legislative body, and part of their function is to oversee, no, the oversight function to oversee that this budget na pinag-aralan, pinagdebatihan, pinondohan ng gobyerno ay tama po ang disperse, tama ang pagkakagamit. That's why sumasama po sila at tinitingnan nila kung tama po ba ang pagkakagamit, no, sa pondo ng taong bayan as part of their oversight function. The next question will come po from Net25. Good afternoon po. I'm Miriam Timan on Net25. Ano po ang pwedeng maibigay o maihandog ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair para sa sustainable na mga beneficiary natin? Since aside from the civil, sir, we have TESDA, may mga trainings tayong binibigay. I think DOLE also, merong job fair during the Serbisyo Fair. We also have other services from different government agencies. I think may namimigay ng bangka, parang may nakita akong mga bangka na para sa ating mga fisher folks, no. Marami po ito, no. Ang cash assistance po is just part and parcel of the entire program, no. Ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair is not focused on the cash assistance but on the services that the government agency can provide to the people. Meron din po tayong apart doon, no, sa mga TESDA training, we also have their DTI sa mga SMSEs, may financial literacy, and other government agencies din po, no, sabi ko nga, the cash assistance is just part of the bulk of the BPSF. So meron din po tayong mga services katulad ng pagkuha ng PRC license, no,
which I have availed, no, sometime. Yes. Yung CLOA na binibigay ng DAR, kasama din po yun. Ano pa? Birth certificate, no, NBI clearance, lahat ng mga IDs. Ito po talaga ang focus ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ilapit sa mga tao ang mga serbisyong ibinibigay ng ating government agencies like LTO, NBI, Police, what else? DTI, BIR, yung mga ganon, sir, ma'am. DTI, DICT. So yun po ang ang tawag dito. Yun po ang bulk, no, ng programang ito. Yun lang po, ma'am. Follow up po. Yung akin po ay yung ano yung maibibigay ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair para sustainable po sa ating mga beneficiary, yung program. Kasi sir, magbibigay sa Sibol, magbibigay ng 5,000. Okay. So, kasi syempre, parang ang isip kasi ng tao, okay lang yan kasi bigay lang eh. Paano natin mamomonitor yung magagamit sa tama, yung perang binibigay ng Bagong Pilipinas? Okay. Sa Sibol, ma'am, no, for example, sa Sibol, may mechanism po tayo to check, no, on those beneficiaries, no, para masigurado na ang matatanggap nilang pera ay gagamitin nila for startup business. Katulad din po ito ng ating SLP sa DSWD, no, na bibigyan tayo ng puhunan, no, para makapag-start up tayo ng business. After 1 month, ibibisitahin po tayo ni DSWD, titignan po natin ni DSWD kung nandyan pa rin po ba ang tindahan natin, no? Ina-assess din po sila. Monitored po ito ng government agencies po, ma'am. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat po. Ang ating susunod na katanungan, I'm so sorry. Even then kami tutulong kami sa pag-monitor ng programs na it should be successful. Sayang naman yung opportunity na binigay sa atin. Diba? And it's just like a mindset. Kung titingnan natin yung 5,000, it depends how you see the glass of water. Maliit ba siya o malaki? Kung titingnan natin, yung iba sinasabi, napakaliit naman. Yung iba sinasabi, malaki na to, makakakumpisa na ako magbenta ng ganito. Diba? So, kailangan din natin with a lot of explanation din para ma-appreciate din. Actually, ma'am, sa Leyte, yung LGU po doon, nagmo-monitor sila talaga ng mga beneficiaries nila, lalo na po pag Sibol, no? Because nakakatulong din po iyon sa LGU, yung may mga businesses na nagbo-boom ang businesses nila sa local government. So, they are trying their best to monitor, no? Because at the end of the day, no, this is a convergence program, no? Hindi ito kayang gawin ng isang agency lang, no? There must be synergy, there must be cooperation among government agencies, among local government units, no, and other stakeholders, no, para matulungan din po talaga natin ang ating mga kababayan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ang ating sunod na tanong po ay magmumula sa Radyo Pilipinas from Sir Gina. Halimbawa, mayroong magniniyog na nakarinig sa radyo na may Bagong Pilipinas Serbisyo Fair at mayroong nanay na walang trabaho yung kanyang mister, nakarinig na mayroong Serbisyo Fair at isang estudyante na hindi nailista sa isip. Halimbawa, nag-decide sila na pumunta rito, makiling niya. Pwede ba yung mga walk-in? Ang beneficiaries po natin, no, sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ay pre-identified. No? Pre-identified na po sila in the last few weeks, no, to para mas mapabilis po natin ang proseso sa 2 araw, no. But we have put up a speaker's booth dyan lang sa may cashier, no, para doon po sa ating mga kababayan na hindi po sila nakasama, hindi po sila beneficiary, hindi na ilista o natanggal sa listahan o
for any reason no, hindi sila napasama doon sa ating mga beneficiaries for the 2 days bagong Pilipinas Servicio Fair, meron po tayong speakers booth na ilalagay doon. Pwede po silang pumunta doon para magpalista, no, para atin po silang ilalapit sa ating mga government agencies, no, i-facilitate natin na mabigyan din po sila ng tulong para lahat naman po ng bumiyahe at nakisama dito sa atin, no, ay mapagbigyan natin. Ang speakers booth po ay nasa dyan lang sa harap, sa may registrarian o cashier. Ayan po. Para sa LGU at kay Congressman, ano yung magiging aksyon ng ninyo para mawala itong mga nababasa natin sa social media na yung kapitan na humingi ng 1,000 noong namigay ng ganito ng mga cash benefits, at saka yung every 5,000 mayroon siyang 1,000. Ano po masasabi ninyo sa mga comments na tulad nito sa social media? Pinapangalanan pa yung barangay. Itutukoy niyo yung akap yung Christine, Bagyang Christine. Yeah. Papakandak pa kami ng ano. Magtatanong-tanong pa kami dun sa barangay. Di pa namin na gawa magtanong kasi na-visit tayo for preparation for this BPSF. Sa akin naman, I really do not tolerate sa mga ganun. Kasi kulang pa nga yung pamilya na bibigyan natin, tapos mapupunta pa sa mga ganung, di ba, ganun na incident. So, sayang naman yung effort ng mga nagbigay sa atin, sa speaker, and then mapupunta lang sa ganun. So, for me, it should be investigated talaga. At least, in fairness din sa kanila, sa nagreklamo at sa yung kapitan. Para at least maliwanagan din tayo kung what really happened. Kanino po ito may reklamo o sino yung isasalmuni para ilatag ng problema ito? Actually, dila itong reklamo natin na encounter. May mga submitted na natanggal, may mga something sugat-sugat. So, kaya natin ma-appear first sa lista na nagkatanggal, na hit, or sa nanong reason kaya nanong natanggal sila. Then, secondly, ito na nga mga issue nga may nakakarawat, kuha from the LGU and DALA. Although this program is from the national government through DSWD, actually, waray man ito sa amon dili. Bumulig lang LGU that time for the pre-validation lang. But to the release, waray ng LGU. It's the DSWD, national DSWD. Maraming salamat po. Ang ating susunod po na katanungan ay magmumula sa Star Radio po. Okay, yes, okay po nga po, Mayor, Jimbo and Attorney Marco. Ako muna pong una kong tanong po is about kay Mayor po, about security and mayroon bang in and out pagdating po buwas dito ng ating mga bisita na magbabagubaan pagbiyahe, kalsada, pasapakasan, pasakubang kalbayan ng pagawas po. Tapos, kung po is bagong Pilipinas Servicio Fair po is a law na and then kailangan nunit na baga, siyempre pag bakas na po siya, every year po na dapat ma-implemento ng tuloy-tuloy. And for Attorney Mark, Attorney, can you identify po kung anong which LGU dito po sa Region 8 ang pinakamaraming beneficiaries po ng Bagong Pilipinas Servicio Fair po? Lalo na po yung mga social services and health services po. Thank you po. First, as to security, same gihapon during the pagpasyada ni President BBM, same gihapon nga team. Also, direct involved in the security aspect kay kanan PNP and AEP ito, and the security of the speaker. As to traffic naman, we have a road closure with approval yesterday sa Sangguniang. May mga road closure na is posted on the Kapuso side. Amo gyapon masunod lang ang implementation and augment from the regional office sa PNP damo sa nga niya. For the, kung batas na ba to, I believe hindi pa siya batas.
But the AKAP is something new for 2024 na budget. So, and I believe it is just the initiative of our President na magkaroon talaga na mas ipalapit pa yung serbisyo sa mga probinsya, sa mga ating mga kababayan. So I think that is the very objective talaga. And lahat ng agency, pinul niya, and binuo niya to give one united na service for the mga kababayan natin. Pero I believe in the long run, nakikita natin, and I'm also curious yung sinabi ni Atty. kanina na magkakaroon sila ng building doon na lahat na ng agency nandun. So I'm curious also na magkaroon tayo ng ganun din dito para mas maging easy for our constituents also to avail sa lahat ng mga needs nila, license and so on and so forth. So I hope maging batas talaga ito para magkaroon na talaga ng kumbaga fixed na area for that specific na mga programs. So in short, parang dinis-centralize natin into our each and every province. Kaya each and every province lang muna. Kaya para hindi na tayo takbo ng takbo sa region. So makakatulong yun to ease also the lahat ng gastusin din to travel, matulog, abala, oras. Ganun. In addition lang, no, meron po tayong traffic scheme bukas. No? Posted po ito sa Facebook page ng Bagong Pilipinas Servicio Fair, no? So you can check out the details doon para sa ating traffic scheme bukas. Pinakamaraming beneficiaries po sa region. Pinakamaraming beneficiaries sa buong region. Wala po akong data as to the number of beneficiaries each LGU, no? Sa buong Region 8 kasi ano pa lang to, I think ang una natin is sa Biliran, pilot natin, pangalawa ay sa Leyte, pangatlo itong Samar, no, at may Tacloban na pang-apat, no. But I think yung pinakamalaki sa apat ay Tacloban, if I'm not mistaken, no? Pero as to the specific LGUs for the Samar, wala po akong data na nahahawakan ngayon. But as to the 4, no, sa Region 8, I think Tacloban yung pinakamalaking beneficiaries kasi ang mga kalapit din na probinsya ay sumama doon sa Tacloban City. Maraming salamat po. We are now down to our last 3 questions. Yung next question po natin ay magmumula kay Ms. Hansel Cuevas po. Attorney, binabasa ko po yung mga comments ng mga viewers and listeners po natin. They want to clarify, yung mga services po ba that will require yung mga fees, i-waive po during doon sa BPSF po natin bukas and sa Sabado? Ang mga services daw po ba bukas na may bayad, i-waive daw po ba ang fees? Not all daw po i-waive ang fees, no? Kasi may operational cost din po yun sa agencies, no? So, pero I think there are some services na libre, meron namang may bayad, no? Okay. Most of the services natin libre, no? Pero yung iba na nagre-require ng payment, we are trying to haggle, no, na malibre sila, no? But as we speak, no, yung iba may bayad talaga po, no? And we cannot do away with the payment kasi kasama yun sa operational cost nila, no? Especially dun sa mga may binibigay na makakapal na mga sub-fee, like yung mga passports. At ano po yung mga may bayad na servisyo? Baka pwede daw ma-post yung mga may bayad, no, para hindi mag-expect ng mga tao.
Thank you so much po. We'll take note po sa suggestion po na i-post po yung mga services po and the fees po sa mga services po natin. And the next question po will come from Ms. Ellen Lim, followed by the last question from Sir Ricky Brosas. Okay, thank you. Once again, maraming tao na papasok ng Calbayog for the next 2 days, including the 61 Congress people. So, for the media, alam namin maraming gustong magtanong, makakuha ng information from our visitors, from the Congress people. Do we have a certain protocol for the media to be followed? Mayroon ba tayong media bureau? Are we having regular press conferences? Or is this gonna be a free-for-all? Kung sinong gustong i-ambush interviewin na lang po namin. After po ng press con, no, we will have an orientation, no, for our media people after this press con, no, para lang maging aware tayo sa mga magaganap. Thank you so much po. And our last question from Sir Ricky Brosas. Okay, my question goes to Mayor Monmon. Mayor, this is a rare opportunity for us in Calbayog na mag-receive sa mga sugasin ko nga mga events, no? So, may mga bisita kita, mga dignitaries, etc. nga makanhi mabisita sa aton. Paano nato i-showcase ang Calbayog sa bugos nga Pilipinas para maging maupay man ang ira impression sa aton. And to counter also the impression nga Calbayog is Kilbayog, patayan, etc. Panahon naton or this time, mauna na naton gamiton na pagkakataon may pakita sa ira nga sugad sila ang Calbayog. Thank you. Actually, this is the second time after the PBBM visit to us. So, yan ang bagong Pilipinas. So, we cannot showcase the tourist spot for this event. Ang natin lang pwede may pagbalaki is ang natin mga pamatasan ng mga Calbayog. How we magkarawag isa ng mga bisita, especially on the transportation sector, dapat maging pakita natin na nagkakalbayog. And likewise to our media, and yung pakita yan na, mapay man ng mga Calbayog. And to our hosting from the time na mapunta natin mga bisita, media from the regional media, then mga bisita from national, and the team from the BPASF, mga kakawakit feedback sa ira, paano ba sila panginano din while for the entire preparation, same thing liwat sa nato nakuhang impression during the pag-visit sa nato ni PBBM. Paglarga sa nato mga staff ni PBBM, makupay man ang naging impression with the secretaries na kaupon view. Sa to, nagpasalamat sila sa akin. So, amo lang siguro na akong panawagan. Maraming salamat po. So, yun na po ang ating last na question po. Pero bukod po sa mga serbisyo, punong-puno din tayo ng mga papremyo. Sumali po sa hashtag #MyBFSF Experience Summer at maging isa sa 10 mananalo ng 5,000 pesos each. I-post lamang sa inyong wall ang inyong BPSF experience kasama ng inyong mga litrato at gamitin ang hashtag na #MyBPSF Experience Summer. Huwag din kalimutan i-like and share ang ating bagong Pilipinas Servisyo Fair Facebook page and yung Facebook pages din po ng ating Summer Public Information Office, Governor Shari Antan, Congressman Stephen James Tan, Congressman Michael Tan, Calbayog City Mayor Raymond Bonmon Uy, Calbayog Vice Mayor Rex Calbayog Vice Mayor Rex Daguman, at ang ating po Calbayog City PIO po na pages po para sa mga information regarding sa ating bagong Pilipinas Servisyo Fair. May we also ask for our media team to scan the QR code flashing on our screen at maging opisyal na kabahagi ng ating bagong Pilipinas Servisyo Fair. And now po, we will have our closing message from our panelists po. The first one will be from Mayor Raymond C. Uy. Thank you. Again, thank you sa aton mga kasangkayan na taga-media nga niya na and our influencer nga niya na. And I'd like to take this opportunity to thank another speaker, Martin Romualdez. Thank you so much sa niya pagdarasin nga bagong Pilipinas. At least ang taga-Calbayog makaka-experience na liwat sa mabilis, maayos, maginhawa at masaya
na serbisyo hatid ng Bagong Pilipinas. And pasalamat sa BPSF team. Thank you so much lahat sa iyo. And sa tingong party list, salamat of course kang Congressman Jimboy Tan, Congressman Michael Tan, and kang Governor Sharian Tan nga gipili nira ang Calbayog. To the LGU Samar Province, kan Sir Mike Cristobal, and from Calbayog, LGU Calbayog, headed by Vice Mayor Rex Daguman, siya man dito, siya punong abala, siya yan ang Hermana Mayor. And to our national agencies, thank you so much, Ira. And akong panawagan, naton mga Calbayog nun, kung waray tuyo buwas, hindi Calbayog, ay nalaan ay para di kat makadugang sa traffic dito sa Calbayog. And Bagong Pilipinas buwas may dakit mga karawat, may makaka-receive sa 28,000 na beneficiary on the financial assistance. Pero may daliwat pa mga nag-register to avail the services from national agencies, different agencies. So, inisiraan mga karawat, maka-feel sa na program sa Bagong Pilipinas. Pero di rin isarmao, in realidad, 28 beneficiary na cash assistance. Wala itong pinsaron, may mga pamilya ini. Pag-uli nira, mga katagamtam liwatan nira pamilya, siningaging paabot. So, i-times mo ni sa 3,000. Nga, 3 every family. 28 times 3,000. Then, di rin lalat ini. Although sila karawat sa cash assistance, puro atong kitaon, ang economic side, ang ating mga transport sector, mga katagamtam buwas, ang ating mga negosyante, din ni Calbayog, mga katagamtam buwas. So, mapipili natin ang Bagong Pilipinas diri sa 28 na mga bayad mga karawat nga cash assistance. So, sa natanan ini nga Calbayog nun. And diri tubtub din ang Bagong Pilipinas, especially nga close na naton si Attorney Mark. So, other programs magko-continue. Program in the agriculture, program in BIPAC, program DTI. So, after this Bagong Pilipinas, bago lagi hapon kay mga sa mga continuous program sa each department kaya magbubulig sa atong pangaro si Attorney Mark Reyes. So thank you Attorney, and in advance na kami sa pagpasalamat kay bubuligan mo sa natanan nga program nga may natong mga national agencies. So again, napagpanawagan sa Calbayog nun nga karawaton natin mga bisita sino mapasok nga matawa-tawa nga pagkarawat. Salamat and good afternoon again. Ayan, so thank you so much po sa ating mga panelists for the message and of course to our media partners. But before we